Magandang araw sa lahat. Ah, Gabi, umaga, tanghali, hapon sa mga taga-subaybay natin dito sa FB at YouTube. Andito tayo sa FB ngayon, live. Tungkol ito sa mensahe ng Diyos na mga dumarating. Na-post ko na sa wall ko. Ilang araw, sunod-sunod din ang mga mensahe. So, ayun. Na-post ko naman at nasa inyo na kung paano ninyo ito unawain, tanggapin, at magkaroon ng tunay na paniniwala bilang paghahanda for second coming. Alam ko naman talaga na mahirap ito matanggap sa mga tao. Mahirap ninyo tanggapin ang katotohanan na kung ano yung ipinarating ko. At mahirap din paniwalaan ang mga sinasabi ko o masasabi ninyong panaginip. Pero yun nga, na sinasabi ko sa inyo, basta once makatulog ako, madalas ako managinip. Bihira lang yung hindi. So wala pa kayong taong makikita na tulad ko. Pero kung unawaan ninyo yung mga unang mensahe ng Diyos, yung sabi niya, bigyan ako ng power of mind, dito ninyo pagtanto na tunay nga at totoo ako na ginagamit ng Diyos bilang kasangkapan para may parating ko sa buong sangkatauhan ang mga mensahe na ipaabot niya sa mga tao. So, nakakalungkot isipin ko ng nasinsinan, kumbaga. Pero alam ko naman talaga na ako ligtas na. Ano man na mangyari, ako ay ligtas na talaga ayon sa paniniwala ko. Pero yun nga, ang pinag-utos ng Diyos na iparating ko sa inyo ang mensahe niya bilang paghahanda for second coming. Kaya ito, ginampanan ko ito. Umaabot na ako ng 11 years na siguro ngayon. 11 years na kasi 2010 ko inumpisahan ito dahil doon siya nakipag-usap sa akin. Late 2010. So, ayaw man o sa gusto ninyo, talagang iparating ko sa inyo kahit hindi nyo paniwalaan. Dahil yun nga sabi niya na huwag kang matakot na magparating sa mga mensahe ko sa mga tao. Dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon. Sa gagawin mong ito, maraming tao ang magtangka sa buhay mo, papatayin ka nila. Kaya ito, kung napansin ninyo, sunod-sunod na mga araw, ito, 2 araw yata, 3. Maraming pinakita ang Diyos na, ang dami talagang nag-ano sa akin, napatay na ako. Pero, never ako nagkaroon ng kahit kunting takot. Katunayan, normal ang buhay ko. Lumalakad ng ganun pa rin. Na walang iniintindi o walang iniisip na maaari akong matumba sa isang sandali o may iniisip ba ako na maaaring may papatay sa akin anytime dahil lalo't hindi ko kilala ang mga taong ito. Sa dami ko ng kalaban, bawat relihiyon,
mga dambuhalang reliyon, lalo na itong mga malalaking relihiyon. Kaya nga, ilang beses pinakita sa akin yung Iglesia ni Cristo na isa sa nagtangka sa buhay ko. At itong mga pare, itong dalawa ito, nagkasabayan ito eh. Ito yung lagi pinapakita ng Diyos, itong mga pare na ito. Kasi sila nga itong apektado sa ginagawa ko dahil nga sa kita ng pera. Kaya pag naniwala ang tao talaga sa akin, wala talagang kikitain ng simbahan. Mawalan talaga sila ng kita. Kaya ito yung paulit-ulit kong sinasabi na ang mga taong ito ay hindi talaga ito naniwala ng Diyos. Tunay talaga silang demonyo. Tunay silang hindi naniwala ng Diyos. Kaya ganun na lang sila pag nag-isip. Kaya kayo mga membro naman, isipin niyo rin mabuti yung mga sinasabi ko. Kung tama ba? May batayan ba ako? O tama ba sila? Kung may batayan ba sila? So, itong mga sinasabi ko talagang sobra-sobra ang batayan. Kung ano yung mga lumabas sa bibig ko, talagang totoo lahat yan. Ngayon, sa haba ng panahon din, maraming taon nakalipas, 11 years, sa isiniwalat ko na sinasabing ang mga pare at pastor ninyo ay manluloko, manlilinlang, papanglamang, ang kakapalang muka, halang ang mga kaluluwa, gahaman sa pera, gahaman sa kapangyarihan, sakip sa kapangyarihan, at sa lahat ng bagay, mga rapist. Ito, talagang mabigat ito mga salitang ito. Buti kung sinusulat ko lang. Sulat at video, meron ako nito. Panoorin niyo sa YouTube, di ba nagkalat naman sinasabi kong ito. Maraming marami. Itanong ninyo sa sarili ninyo, kayo mga membro, itanong ninyo, bakit si Narciso Olalo hindi ito idinimanda ng mga pare at pastor na ito? Patunayan niya, sinasabi niya kung totoo ba talaga yan. Di ba? Meron tayong batas sa lupa. Bakit hindi ito nila na-idemanda? Na may korte naman tayo. Kasi yun ang sabi ng Diyos. Na pag sa palagay ba nila na agabyado sila, magdemanda sila sa korte. Harapin mo sila. At ito haharapin at harapin ko kasi ito ang utos ng Diyos. Pero pagdating nga sa korte, ayun nga, ilatag natin lahat. Kung saan kayo naging tama, may batayan ba ako sa sinasabi ko? O saan din ako naging tama na sinasabi ko na ginamit ako ng Diyos? Pag napatunayan natin ito sa about panig natin, dapat may kaparusahan. Ganito dapat. Pero bakit hindi nila nagawa? Kasi nga totoo ang isiniwalat ko. Mahaba na ang isang taon. Kung ako ay kasinungalingan, mahaba na isang taon. Tsaka hahabulin na ako nila nito. Pero umabot ako ng 11 years. Kayo mga membro, mag-isip kayo ng tama. Alam ko naman talaga na ang utak ninyo ay nasa talampakan. Alam ko talaga na ang utak ninyo ay mga baliktad. Kaya nisisiksik ko sa inyo, sa utak ninyo, para mamunglat kayo sa katotohanan at makapag-isip kayo ng tama. Kung hindi nga ako totoo, wala na, matagal na to. Matagal na ako nasa kulungan o tagal na akong nawala sa mundong ito. Pero nanatili ako na normal na buhay. Dahil yun ang kabilin-bilin ng Diyos. Manatili kang mabuhay na normal at simple. Di ba? Kaya hindi nyo may pagkaila na tunay akong ginamit. Ano man ang gagawin ninyo. Hindi naman ako nagtatago. Lumalantad naman ako. Lantaran ako. Hindi naman ako nagkaroon ng gwardiya kahit minsan. Hindi ako nagkaroon ng bodyguard kahit minsan.
Katunayan nga, nasa trabaho ako, normal lang. Nagbabike, o ganun. Naglalakad, pumunta kung saan-saan. Yung katulad ng dati, ang buhay ko. Walang nabago. Sa isiniwalat kong ito, hindi kayo magkaroon ng takot sa sarili ninyo. Ako hindi. Kahit ang binabangga ko nito, mga dambuhalang relihiyon. Kasama ang Santo Papa ninyo kasi siya ang lolo ng mga demonyo. Kasi ang mga pari, tinatawag ko ng mga ama ng demonyo at ito mga pastor. At sila nga ito ang nagmulat ng kasinungalingan doon sa mga tao. Na makikita naman talaga natin na walang kaligtasan. Lagi nilang sinasabi o kayo mismo ang nagsasabi na ang Bible ang kaligtasan. Hindi ba yan kalokohan na turo? Hindi ba yan katangahang turo? Hindi ba yan kabubuhang paniniwala? Alamin lang ninyo ang history. Kung ano ang buhay sa kapanahunan ng nagkatawang tao ang Diyos na si Jesus Christ, maliligtas na kayo? Anong klaseng utak kayo meron? Anong klaseng kalooban na meron kayo? Meron kayong tamang pag-iisip. Pero hindi niyo nagagamit sa tama. Saka maghanap nun. Alamin mo lang ang history kung ano ang nangyari doon sa kapanahonan na yon. Kapanahonan lang Noah, kapanahonan ng apostol, kapanahonan ni Jesus Christ noon. Maligtas ka na? Ano yan? Sige nga, mag-isip kayo ng tama. Tanong niyo sa sarili ninyo kung nandun kayo sa tamang pag-iisip. Tiyak sasabihin ninyo sa sarili ninyo, harap kayo sa salamin. Tanga ako, bubo ako, inutil ang pag-iisip ko. Di alamin mo lang yung istorya. Sa kapanahunan na yun, maliligtas ka na. Kung hindi ba ito, di ko alam kung komedi o anong turo ito. Kayo mga pare, pastor, nag-aaral kayo ng 10 taon o 12 taon para magtuturo. Tapos ito ang ituturo ninyo. Alamin lang ng mga tao, maligtas na sila. Di ba? Ituturo ninyo ang pagsimba ay maliligtas na. Tapos ituturo din ninyo na pag nawala ng tao, pamisahan para iligtas din. Tapos nawala na, ituturo din ninyo na ang kaluluwa ay pamisahan para iligtas din. Sige nga, 12 years kayo nag-aral o 10 years. Paano niyo pinag-isipan yan? Nang tama ninyo ay ito tama o totoo? Itinuturo na ninyo sa panahon ng buhay pa ang tao na maligtas. Magsimba para maligtas. Tapos buong buhay ng taong ito nagsimba, nagbigay pa ng pera sa inyo. Tapos pag namatay, pamisahan pa ninyo para iligtas. Nasaan na yung pagsimba niya? Di ba? Nagbayad na yung tao na yon, ha? Bawat simba nagbibigay sa inyo ng pera tapos hindi pa naligtas. Kasi nung namatay, pamisahan pa ninyo para iligtas. Sige nga, iuntog yung ulo nyo sa bakod, kayo mga pare. Para matuto kayo mag-isip ng tinuturo ninyo ay kasinungalingan. Kayo nga, pastor. Iuntog ninyo sa bakod, sa poste, ang mga ulo ninyo. Para magising kayo nga hindi nga pala makaligtas. Sige nga, kung paano, ipaliwanag ninyo kung paano maligtas yon. Alamin lang ng Bible, maligtas na. Ano yan? Padasalan lang ang kaluluwa, pamisahan, maligtas na. Paano maligtas yon? Walang katapusang pamisa.
para iligtas. Nasaan na yung mga minisahan ninyo? Nasaan na yung nagsisimba na yon? Na wala namang naligtas. Hanggang namatay, pinamisahan, wala pa rin naligtas. Walang katapusang pamisa hanggang maalala ng mga henerasyon sa henerasyon sa henerasyon. Nagpatuloy ang pamisa na ginagawa do sa kaluluwa na yon. Hindi pa rin naligtas. Namatay na lang kayo. Kayo na naman ang pinamisahan. Kasama pa kayo sa pinamisahan. Hindi pa rin naligtas yung mga taong yun, mga kaluluwang yun. Sige, paliwanag ninyo. Kung hindi ba ito turo ng kasinungalingan, kabubuhan, katangahan, o kabaliwan. Kaya nga dito pumapasok ang panluloko. Dahil bawat turo ninyo may pera. Bawat simba may pera. Bawat gawa ng gawain nyo sa simbahan may pera. Bawat pamisa may pera. Di ba? Kaya nga itong mga sinasabi ko na ito, itong mga sinuwalat ko na ito yung dahilan kung bakit ninyo ako ipapatay. Kasi tunay kayo hindi naniwala ng Diyos eh. So, hindi ako natatakot. Lagi ko sinasabi yan. Bukas ang pintuan. Dahil kung oras na. Harap-harapan tayo, mga paret pastor. Sa maraming tao at sa maraming kamera. Di ba pagmumurahin ko kayo sa harapan ng kamera? Ang kakapal ang mukha ninyo. Wala kayong mga awa sa mga tao. Wala kayong hiya. Tapos sasabihin ninyo, naniwala kayo ng Diyos. Nasaan ang Diyos sa puso ninyo? Ang Diyos ninyo mismo, tagapagligtas ninyo mismo, tagapaglikha mismo. Pinagkakitaan ninyo ang salita at pangalan niya. Hindi kayo nahiya sa sarili ninyo. Sasabihin ninyo, mahalin niyo ang Diyos. Naniwala kayo ng Diyos. Nasaan ang pagmamahal ninyo? Nasaan ang paniniwala ninyo sa ginawa niyo na yan? Walang paniniwala yan. Nagtuturo lang kayo. Gumagamit sa salita at pangalan ng Diyos. Ipinarating niyo sa mga tao para kumita lang ng pera at hindi kaligtasan. Anong sabi ng Diyos? Hindi lahat ng mga banggit sa pangalan ko at gumagamit sa salita ako ay akin sila. Aking naririnig, aking nakikita, aking ililigtas at anumang angkop ng akin. Kayo yun. Kayo di mga membro. Katekista, mga membro, ordinaryong tao o anuman. Gumagamit kayo ng salita at pangalan ng Diyos. Diyos ko po, Panginoon, iligtas mo ako. Naniwala ako sa inyo. Pero hindi doon ang kaligtasan. Hindi yan naririnig ng Diyos. Hindi rin nakikita. Kaya ang kaligtasan ay nasa gawa natin. Hindi ka man nagsimba, hindi mo man binabanggit ang salitang Diyos o Panginoon, hindi ka man nagbabasa ng Bible, kung ang gawain mo sa bawat araw ay may pag-ibig, anong gawain ng taong may pag-ibig? Gumawa ng kabutihan. Pakikitungo sa lahat ng bagay, tao, hayop o bagay man, sa nilikha ng Diyos ito sa paligid. Pag meron ang tao nito, wala akong duda kung hindi siya maliligtas. Pinakatunguhan niya ang kapwa niya tao, mabuting pakikitungo sa mga nilikha ng Diyos, hayop, tao, bagay, o ano man yung nasa paligid. Ngayon, pag ginawa ng tao to, anong meron tayo? Puro mabuti. Walang nakakasama. Dahil pinangalagaan ng tao ang lahat ng bagay dito sa mundo. Nilikha ng Diyos itong lahat para sa tao. Ngayon, dahil pinalagaan natin, malinaw, naniniwala tayo ng Diyos.
kaya tayo ay maliligtas. Hindi dahil nagsimba kayo, hindi dahil mabanggit kayo sa salita at pangalan ng Diyos, hindi dahil nagbabasa kayo ng Bible, tapos ngayon ang gawain ninyo ay taliwas naman sa gusto ng Diyos. Nasaan ang paniniwala doon? Hindi kayo maliligtas doon. Tulad ng tinuturo ninyo, na sinasabi ninyo na ang kaligtasan ay nasa Bible. Na samantalang kitang-kita naman na kahit anong isipin natin, babaliktarin man natin ang mundo, malinaw naman na wala doon ang kaligtasan. Dahil kayo nga mga pari at pastor, sinasabihan ng Diyos na number 1 makasalanan. Saan ko kinukuha ito? Doon sa mensahe ng Diyos, na sinasabi niya, ang mga taong tinitingala nila, ang mga taong sinasamba nila, ang mga taong pinagsilbihan nila, ang mga taong ipinagtanggol nila, dapat lang ipagtanggol dahil number 1 makasalanan sila. O, di ba? Sino yung ipinagtanggol ng mga membro? Kayo, mga pare at pastor. Kasi ito mga membro na ito, talagang walang mga utak ito. Sunod-sunuran ito sa inyo kasi namanipulan ninyo ang mga utak nito kasi hindi sila nag-iisip ng tama. Para ito mga robot. Hawak ninyo mga pastor at pare ang mga remote control nito. Kayo ang nagpapagalaw sa mga taong ito. Kaya ito naging sunod-sunuran sa inyo. Pero ako, hindi nyo ako pwedeng sunod-sunuran. Dahil marsarili akong pag-iisip. Binigay sa akin ng Diyos ito. Ang lahat ng bagay na ito. Ipinagkaloob niya sa akin ng 6 na senses. O ano pa man. At gagamitin ko ito sa sarili ko habang buhay ako. Kaya nagamit ko sa tama. Kaya hindi ako pwedeng diktahan ng turo ninyo. At ako pa ang magsiwalat sa kasinungalingan ninyo. Pero itong mga membro ninyo, ay mga tanga naman yan eh. Mga bobo naman yan, mga yan eh. Mga inutil ang pag-iisip niyan. Natapos man sila ng anong mga kolehiyo nila, ano ang pinag-aralan nila, at hindi nila ginagamit sa tama ang pag-iisip, inutil yan, mga yan. Naging sunod-sunuran nila sa inyo. Kaya ang Diyos nagpaalala na sa lahat para mamulat kayo sa katotohanan. Isa ito sa mga gusto nilang burahin ako dahil sa mga sinasabi kong ito. Pero never ako nagkaroon ng takot. Maniwala kayo sa akin o hindi. Dito ang Diyos nalulungkot. Kaya ang tao hindi na nag-isip ng tama. Kaya sabi ninyo, pamisahan para iligtas. Sus, Diyos ko miyo. Mga pare kayo. Pag namatay ng tao, wala ng pagbabago. Malinaw doon. Wala ng pagsisisi at wala ng paniniwala. Tapos ngayon, sabihin ninyo, iligtas ninyo. Kayo nga mismo, tinawag ng Diyos ng birang makasalanan, tapos iligtas ninyo ang mga tao. Na ang mga taong ito, inaniwala sa turo ninyo. Kaya nga ang turo ninyo, hindi siya isa ko na walang kaligtasan. Paano nyo may ligtas? Na ang pagbabago at pagsisisi at paniniwala nandito sa buhay pang tao. Paano pa niya maipakita? Paano pa maipakita ng tao na siya ay nagbabago at nagsisisi at lubos na niniwala kung patay na? Nasa panahon na yun, sa loob na 9 na araw, doon niya sa husgahan ng Diyos. Kung saan siya ilalagay, base sa gawain niya nung buhay pa.
Kung masama siya sa impyerno, kung mabuti siya sa paraiso. Tapos imisahan ninyo na ang samantalang nilagay ng Diyos sa impyerno para mapagdusahan niya ang mga kasalanan niya na nagawa niya nung buhay pa. Ang swerte naman niya, sa haba ng panahon, nabuhay pa siya, gumawa siya ng masama. Namatay siya ngayon. Pagdating ng 9 na araw, hinusgahan siya, nasa impyerno. Pang 10 araw, minisahan mo, makalabas na siya. Anong klaseng painiwala yon? Ang galing naman nun. Sa haba ng panahon, gumawa ka ng kasamaan. Namatay ka, pang 10 araw ng kaluluwang yun, minisahan lang, nakaligtas na siya sa init, doon sa apoy. Kailangan pagsilbihan niya yan sa habang panahon. Anong klaseng paniniwala yon? Kaya nga ang Diyos nagsabi, laging handa na habang nabubuhay tayo, gumawa tayo ng kabutihan. Bukas makalawa, biglang maglaho tayo o mawala tayo sa mundong ito. Ikaw ay nakapaghanda na dahil sa kabutihang ginawa mo. Pagdating ng 9 na araw, hukman ka ng Diyos na sa paraiso ka mapunta at hindi sa impyerno. Dahil sa haba ng panahong nanatili kang buhay sa mundong ito, gumawa ka ng kabutihan habang nabubuhay. Di ba? Ang tao binigyan ng Diyos ng kalayaan. Mamili sa dalawang bagay kung anong gusto niya. Pero ang dalawang bagay na yan, mabuti at masama, lahat yan may katumbas. Pagkabutihan ang ginawa ng tao sa paraiso. Pag masama, sa impyerno. Pero bago nga nang mangyari yan, ang Diyos nagpaalala na laging handa. Ngayon, kung nakagawa ka ng masama, so itong panahon na ito, bago siya maghukom, nang sabi nga niya, nagpaalala siya for second coming, ay makapagbago ang tao, makapagsisi. May pakita pa niya doon sa Diyos na nagbago siya at nagsisi. Ano sinasabi ng Diyos? Kung ang lahat ng mga mensahe ko na pinarating mo sa mga tao at mangyayari agad, hindi na ako nagpaalala sa tao. Naghukom na ako. Kayo mga pare, nakapag-aral kayo ng mataas na antas. Unawain nyo ng husto yan. Malinaw naman yun na sinasabi niya. Na kung mangyayari ang sinasabi niya, na itong mga sinusulat ko, na nagkatotoo, kung mangyayari agad yan lahat, hindi na siya nagpaalala. Naghukom na siya. Ngayon, dahil maghukom, hindi nakapagbago tong tao, dahil sinabi nga niya na 3 bagay lang kailangan sa tao, pagbabago at pagsisisi, tiyak mapunta siya sa impyerno. Dahil agad-agad ni sinabi ng Diyos, hindi na naipakita ng tao na nagbago siya at nagsisi at nagkaroon ng tunay na paniniwala. Maniwala man siya, huli na. Dahil hindi niya naipakita. Yun ang sinasabi nga ng Diyos. Maniwala man sila, pero huli na. O di ba? Paano naging hindi huli? Kahit naniwala pa, lubos na paniniwala. Kasi nga hindi niya naipakita sa Diyos na nagbago siya. Hindi pa niya nagawa ang mga bagay na gusto ng Diyos. Dahil ang pagbabago at pagsisisi nandoon sa gawa. Malinaw ang sinasabi ng Diyos na saan ang pagbabago at pagsisisi ng isang tao samantalang inuulit niya ang mga bagay na ayaw ko. Ito yung gawain ng tao. Na alam natin na masama, ginagawa pa rin natin. Kahit sinasabi natin, Panginoon, patawarin mo ako, nagsisi ako. Pero ginawa mo pa rin. So walang pagbabago at pagsisisi. Kasi nagpatuloy ang gawain ng tao. Ito ang paniniwala. Ngayon, kung ginawa mo na ang mga bagay na alam mong ayaw ng Diyos,
Habang nabubuhay ka, ginawa mo pa rin. Pinatunayan mo lang na naniwala ka sa mensahe ng Diyos na magkaroon ng pagbabago at pagsisisi. Ngayon, darating ang araw na mawala ka, bukas makalawa, di ligtas ka na. Ligtas na ang tao. Kasi naipakita niya sa Diyos na siya ay nagbago na at nagsisi sa pamagitan ng hindi na paggawa doon sa mga bagay na ayaw ng Diyos. Yun yung kaligtasan. Hindi doon sa pamisa ninyo, hindi doon sa padasal ninyo. Kayo mga katekista, isa rin kayo. Mga inutil, mga tanga kayo. Sunod-sunuran kayo sa mga turo ng mga pare at mga madre ninyo. Meron pa kayong mga rosary na yan. Yung rosary nyo, gamitin ninyo yan, isakal nyo sa liig ninyo para matuto kayo mag-isip ng tama. Anong ginawang rosary na yan? Rosary. Dami dyan ng puro rosary ang hawak. Yung Santo Papa ninyo, malaking ginto sa dibdib. Yung apare ninyo, malaking ginto na sa dibdib. Cross o ano pa dyan. Kita mo kung ano mga gawain nila. Kayo mag-isip ng tama. Kung maligtas ba kayo. Ganon yun. Wala doon dyan sa ipinakita na sa tao, wala yan doon sa sinasabi. Ang lahat ng yan, nagpapanggap lang yan. Maka-Diyos, makatao. Pero ang totoo niyan, makasarili, gahaman, sakim. Yun ang meron sila. Kayo mga katekista, nagagamit din ninyo. Nagdasal kayo ng may mga patay. Magkano ang hinihiling ninyo pagpadasal ng patay? 1,000, 1,500. Yun ang mga ano ninyo, tara. Kaya magsama-sama kayo sa mga pare ninyo. Doon kayo sa impyerno. Sisiguro ko sa inyo yan. Maniwala kayo hindi. Yun yung mga kalokohang turo. Kaya hindi nyo kayang kumalas. Dahil nandiyan na kayo nabubuhay. Pero hindi nagkulang ang Diyos. Hindi rin ako nagkulang. Dahil pinarating ko sa buong sanlibutan ang mensahe niya. Dahil yun ang hiling ng Diyos sa akin. Huwag kang matakot magparating sa mga mensahe ko sa mga tao. Dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon. Power ng Diyos ang kalaban nila. At kahit wala itong mensahe na ito, gagawin at gagawin ko. Dahil yun ang paniniwala ko mula nang maliit pa ako. At ginawa ko na ito noon pa. Hindi pa ako ginamit ng Diyos. Tuwing may pupunta sa bahay na maghikayat ng yung mga pastor o membro man, lagi kong sinasabi sa kanila na ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan. Ang Diyos ay mahalin na walang kapalit. Kaya ang pastor na malapit sa amin pumapasok sa bahay, hindi na bumabalik kahit babalikin ko. Kaya magpalitan kami ng batbatan. Kaya ipakita ko sa kanila na ang Diyos ay dapat hindi pagkakitaan. Kung hindi na sila babalik, maraming dahilan, busy na o anuman. Kaya sinasabihan ko sila, naghanap kayo ng membro, tapos ngayon, pabalikin kayo, ayaw nyo na. Kasi alam nila na hindi sila kikita. Alam nila na supalpal sila sa sinasabi ko. Dahil totoo, naghahanap sila ng membro para sa kita. Sino kukuliktahan nila ng 10%? Sino kukuliktahan nila sa simbahan? Sinong papatawan nila sa simbahan kung walang magpasapi? Kailangan nila maghanap ng membro. Ngayon, natapat sila sa akin na nandoon yung sinasabi ko na ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan, mahalin na walang kapalit. Natural, hindi na sila babalik. Ganun ang mga relihiyon. Ito yung paniniwala ko mula ng maliit pa. Kaya hindi ko naman akalain na ito na pala yun, ang tamang paniniwala.
na sinasabi ng Diyos, ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ. Kaya bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo niyan is powerful. At marami pang iba. Kung nabasa ninyo yan, napanood ninyo ang mga video. Alamin ninyo, nasa video yan, lahat. Mahabang paliwanag yan. Kasabay ng paniniwala ako na ang Diyos ay Diyos. Ang paniniwala ko ay wala sa salita ang paniniwala. Ang paniniwala ko, ang paniniwala ay nasa gawa. At isa sa hindi ko paniniwalaan na ang lahat ng laman sa Bible ay galing sa Diyos. Dahil ang paniniwala ko sa Bible ay hindi lahat. Gawa ng maraming taong nagbabago sa laman nito. Binabago-bago nila ito pabor sa reliyon nila na sila din ang makikinabang. Malinaw yon. Paniniwala ko rin na habang nabubuhay tayo, gumawa tayo ng kabutihan. Dahil dito ang kaligtasan. Marami, samot, saring bagay kung ano ang tunay na paniniwala. Dito sa wall ko, mababasa ninyo at mapanood ninyo sa mga live ko sa YouTube kung ano ang tunay na paniniwala. Magtanong kayo, di ba? Diretso ako sumagot sa inyo. Dahil alam ko kung ano ang tunay na paniniwala. Pero kayo, isa lang paniniwala ninyo. Ang paniniwala ninyo, Bible ang kaligtasan. Pero ang gawain ninyo sa bawat araw, puro kasamaan. Feeling ninyo, naligtas na kayo. Feeling lang ninyo yon. Hindi naman sinabi ng Diyos na kayo ligtas eh. Feeling ninyo, kaya nga feeling eh. Sa kayo maghanap, isipin nyo mabuti. Alamin lang ninyo ang istorya ng kapanahonan nila ni Jesus Christ o apostol nun, ligtas na kayo. Kung hindi ba katangahan. Maraming turo, hindi lang sa marami, halos lahat ang turo ninyo. Tulad ng sinasabi ninyo, tumama kayo doon. Ang Diyos ang pag-ibig. Oo, tama yun. Diyos ang pag-ibig. Pero nagkakamali kayo kasi sinabi rin ninyo na ang Diyos ay gumawa ng impyerno. Ang Diyos ay magpapatawad. Oh. Bakit tinuturo pa ninyo ang impyerno kung ang Diyos pala ay magpapatawad dahil sa pag-ibig? Papatawarin niya ang tao ngayon. Gumawa siya ng impyerno. Sino ipapasok niyo sa impyerno? Napatawarin naman pala niya ang tao. Di ba? Di walang gamit yon. Malinaw naman doon eh. Kaya nagpatuloy ang gawain ninyo na masama kasi ang alam ninyo, patawarin kayo kasi ang Diyos ang pag-ibig. Pero sa paniniwala ko, ang Diyos ang pag-ibig pero hindi lahat pinapatawad ng Diyos. Dahil kung patawarin niya lahat, walang gamit ang impyerno. Meron pang ibang paniniwala na ang impyerno daw gawa ng demonyo. Nagtuturo kayo ng demonyo, may demonyo. Samantalang hindi nyo maipakita o sino ang demonyo. Pinalabas ninyo na dalawa ang powerful, ang demonyo at saka ang Diyos. Anong klase paniniwala yun? Iuturo ninyo na Diyos ang powerful. Tinuturo din niyo may demonyo. Paano natin yun masabing tamang paniniwala? Nasa paniniwala ninyo na ang Diyos ang powerful, makapangyarihan sa lahat. Di ibig sabihin, mahina ang power ng demonyo na itinuturo din ninyo. Ngayon, kung ikaw naman na Diyos na pinaniwalaan ninyo na powerful ang Diyos at pag-ibig, ang Diyos ang tagapaglikha, nilikha niya ang tao, sisirain itong demonyo,
Ngayon, kung titingnan ka lang ng Diyos sa ginawa ng demonyong ito na sisirain ng tao, bubulungan ng demonyo, dahil yun ang turo ninyo na ang tao gumawa ng masama dahil binulungan ng demonyo. Kung ikaw ngayon ang Diyos, titingnan mo lang yung tao na nilikha mo, binulungan ng demonyong ito, at hindi mo ito kalabanin itong demonyo na ito, anong tawag sa iyo? Diyos ka pa ba? Hindi ka na Diyos. Kasi hindi ka na pag-ibig. Tulad na yung mga anak ninyo, pag nakakita ng away, dahil anak ninyo, hindi nyo nang inaalam kung anong dahilan, kung bakit nag-aaway yung dalawa, diretso ka punta doon sa kalaban. Inuntog mo na o inano, sinampal mo na o inano mo. Dahil kinampihan mo yung anak mo. Dahil anak mo yun, masakit para sa'yo. Di ba? Ganon dapat ang Diyos. Inilikha niya ang tao, ngayon, sisirain itong demonyong ito at ma-powerful siya at pag-ibig, tiyak, papatay niya yung demonyo na yun. Kung titingnan lang niya yung tao nilikha niya na sinabi ninyong ang Diyos ang mapagmahal, mapag-ibig, hindi na siya Diyos, hindi na siya pag-ibig. Kasi pinabayaan niya ang tao na nilikha niya. Ngayon, dahil powerful siya, tiyak magtalo siya, mag-away man sila, talo niya ang demonyo. Kasi ang nasa paniniwala natin na ang Diyos ang powerful. Ngayon, minsan lang sila mag-away, wala na. Ngayon, kung sasabihin pa ninyo, meron pang demonyo. Ilang demonyo ba ang meron? Napatay na niya isang demonyo? Meron pa ding demonyo palang manalasa sa buhay ng tao? Ay tanong ko sa inyo, ilang demonyo ang meron? Hindi niyo masagot yan. Powerful nga ang Diyos. Natural, natalunin niya agad mismo. Ngayon, ba't hindi nagawa ng Diyos ito? Na powerful naman siya. Dahil walang demonyo at piniliwaan yung espiritu. Dahil ang paniniwala ko, ang demonyo ay tao. Sino ang nakikita niyo bumulong sa kapwa tao niya? Nagumawa ng masama? Tao. Sino nakikita niyong gumawa ng masama? Tao. Isa ito sa paniniwala ko mula nang malit pa ako. Isa ito sa batayan na sinasabi ng Diyos na ikaw ang tunay niwala sa akin na Jesus Christ. Lumabas din sa backup ng Diyos na mensahe niya. Na ang sinasabi niya, naniwala sila ng Diyos. Ang lumabas sa kanila mga bibig ay puro demonyo. Hindi ba nila iniisip na ang demonyo ay nasa harapan nila? O di ba? Sino ang nasa harapan ng mga pare? Tao. Mga membro. Sino ang harapan ng nasa membro? Mga pare at pastor ninyo. O di tama ang paniniwala ko na ang tunay na demonyo ay tao. Kaya malayo sa turo ninyo, turo ng pininiwalaan ninyo, na turo ng mga amang demonyo ninyo. Kaya isa ito sa hindi sila makalapit sa akin at hindi sila makipagharap. Dahil malinaw ako magpaliwanag at hindi lang kayang patunayan. Kayong mga membro nagsumikap na ipagtanggol ninyo ang mga pare at pastor ninyo, samantalang sila mismo hindi makaharap sa akin. Nandoon yan sa mensahe ng Diyos na ipagtanggol. Yun yung sinabi ko kanina. Kaya nagmukha kayong mga tanga. Nagmukha kayong mga inotel. Sasabihin naman ninyo, yun ba ang ginamit ng Diyos na gumagamit ng salitang bubo at tanga? O di ba? Wala naman kayo ibang maisip eh. Pero kaya ko pa rin ipaliwanag yan. Na sinasabi ko nga sa inyo, ang mga pare at pastor ninyo ay hindi gumagamit ng salitang yan. Dahil kapag gamitin nila yan sa mga tao, wala nang magpasapi sa reliyon nila. At mag-aalisan yan. Anong mangyari? Wala na silang kolektahan ng pera. Magsara ang reliyon nila. Kaya ang laging naririnig ninyo sa mga pare at pastor ninyo, puro matatamis na salita. Para magpatuloy kayong kumapit sa kanila. Dahil ang pera ay nasa inyo. Yun ang totoo.
Pero sa talikuran, anong ginawa niyo mga pare ninyo? Namolestya, rapist, libo-libo ang kaso. Pero sa harapan ninyo, magaganda ang sinasabi. Magagandang gawa ang pinapakita. Pero sa talikuran, di ba? Ngayon kayo mga membro, ano sinasabi ninyo? Tao lang sila dahil nagkasala kung hindi ba katangahan ito. Kailangan mo bang gamitin bilang isang tao para magpakasala? Anong klaseng paniniwala yon? Dahil tao ka lang, magpakasala ka? Ano yan? Kung hindi ba talaga naman. Ngayon, itong isiniwalat ko, sinabihan ako na demonyo daw ang gumamit. Kabubuhan talaga. Samantalang sinasabi ninyo ang Diyos ang powerful. Diyos lang ang nakakaalam. Tapos isinusulat ko na nagkatotoo. Malinaw na dami kong sinulat na nagkatotoo. Yung COVID na yan, yung Alaska na yan, ang dami pa, yung Yolanda na yan, at marami pang iba. Hundreds yan, sinulat ko nagkatotoo. Tapos sabihin ninyo, demonyo ang gumamit. Na hindi naman itinuturo yan sa simbahan ninyo na demonyo ang powerful. Ang tinuturo, ang Diyos lang nakakaalam. Diyos lang ang makakita. Ngayon na isulat ko, buwan ng bilang bago nangyari. Tapos sabihin ninyo, demonyo ang gumamit. Di na sana noon pa. Tinuturo na ng mga pare at pastor ninyo na demonyo lang ang powerful. Para masabi ninyo na demonyo ang gumamit sa akin. Demonyo na sana ang sinasamba ninyo. Demonyo na sana kinilala natin ng Diyos at hindi na si Jesus Christ. Kaya nga ako nagsasalitang bubo at tanga. Dahil ito, ang utak ninyo baliktad, nastatampakan na lahat siguro. Ito na sinasabi ko na ito. Wala akong binabasa yun. Dahil tunay kong paniniwala yan. Hindi na ito mabago pa. Babaliktarin man ninyo ang mundo. Kaya paliwanag ko sa inyo, nagsumikap ako para maunawaan ninyo. Kahit hindi niyo kayang tanggapin, pero ang sabi ng Diyos, ipatuloy mo, mailigtas mo lang ang mga tao. Kaya ito, nagsumikap ako na maunawaan ninyo at maintindihan ninyo. Nasa inyo na. Basta ako, alam ko, ligtas na ako. Tunay akong kausap ng Diyos. Tunay ko siyang kausap. Isa sa batayan ko nito, maliban sa mga himalang dumating sa pamilya ko, sa buhay ko, itong mga taong naniwala na nagkaroon ng maraming himala, ito makakita ako ng kasalanan, itong mga sinusulat ko nagkatotoo, malinaw na kausap ko ang Diyos. Wala akong pakialam kung sumunod kayo o hindi. Dahil sa huli, kayo rin ang magdusa. Ipatuloy ninyo kung alam ninyo kayo ay maligtas. Dahil piling lang ninyo na maligtas kayo. Dito, walang piling-piling dito. Kaligtasan talaga dito. Walang piling ligtas. Kaya nga sinasabi kung akala ba ninyo doon kayo maligtas, ipatuloy ninyo. Dahil akala lang ninyo yon. Dito ay kaligtasan. Walang akala at walang piling. Tunay na kaligtasan ay nandito. Maniwala kayo o hindi. Nandito lahat ng sinasabi ng Diyos. Sinusubo mo na sa mga tao. Inilatag mo na lahat pero hindi nila maunawaan. Ano man ang natatapos nila, ano man ang hawak nilang titulo at hindi nila maintindihan ang mga paliwanag mo na simpleng paliwanag kahit batang walang pinag-aralan, maunawaan, sila pa rin ang pinakabubo sa lahat ng nilalang dito sa mundo. Sabi ng Diyos yan. Isinasabi ko lang sa inyo. Nasa mensahe na yan lahat. Kaya wala akong takot magsasabing kayo ay mga tanga, mga bubo, inutil ang pag-iisip.
Kasama yung mga pare at pastor ninyo. Sa mga turo nila, malinaw na pangluloko at panglilinlang. Kaya handang dito lang muna. Dahil papasok pa ako. Kahit papaano, bago man ako pumasok, nagampanan ko ang ipinag-utos ng Diyos na iparating ko sa inyo. Magandang umaga, araw, gabi man, o nasaan kayo naroroon, and God bless us.